sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon. Wala ng kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan, malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay sa salita ng Diyos dito po sa TV Maria. Ang mga nasa Estados Unidos, nasa Canada, nasa Australia, nasa Dubai, Abu Dhabi, nasa Taiwan, Singapore, Hong Kong, Germany, Austria, at sa iba't iba pa pong bahagi ng buong mundo, sumainyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng atin pong Panginoong Jesus.
Narinig po natin sa unang pagbasa na ang pangako ng tagapagligtas ay pangako ng isang pastol. Kaya nga po sabi sa unang pagbasa ay darating ang Panginoon na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol, yaong kawan niya'y kakalingain sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Kaya po yung ebanghelyo natin sa araw na ito ay tungkol sa pastol. Si Jesus na mabuting pastol. Ipinapaalala sa atin na ang darating na hari ng mga hari ay isang pastol. Si Jesus na mabuting pastol. Si Jesus na masugid kung magmahal. Yung parang manliligaw na hindi susuko kahit na busted na. No? Paulit-ulit na gagawa ng paraan para ialok yung kanyang pagmamahal. God is an ardent lover, a passionate lover. He is always willing to go out of His way. At ito po yung kaibahan ng tunay na pastol sa bayaran lamang. Handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Yung mga bayaran, mauuna pa yang tumakbo kapag may panganib. Pero yung tunay na pastol, ang mabuting pastol, sabi nga ni Jesus, nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ay mabuti at mahabaging pastol. Kaya nga, lagi niyang hangad yung kaligtasan ng lahat. Hahanapin niya, hihintayin niya sa pagbabalik ang mga nawala at naligaw na tupa. Pansinin po natin, kahit yung paraan, paano itinuring yung mga makasalanan, sapagkat yung imahin ng nawawalang tupay, imahin ng isang makasalanan. May habag, ang turing sa makasalanan ay naliligaw, nawawala, lost sheep. Naalala ko yung sinabi ni Nanay Marisa, ikinikwento niya yung anak niya na nagkabisyo, nagdroga, napariwara. Sabi niya, hindi naman masamang tao ang anak ko. May pinagdadaanan lang. Kahit yung pagkilala sa makasalanan, hindi kinilala yung makasalanan na patapon, walang kwenta, walang silbi, kaya dapat ay hayaan na lang, mag-isa lang naman siyang nawawala. Meron pang siyam na putsyam na natira. Bakit kailangang pag-aksayahan ng panahon? Mayroong habag, mayroong malalim na pagmamahal ang pagturing sa tupang makasalanan na naliligaw, nawawala. Ganito ipinakilala sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Matyaga. God's love is patient love. Iniisip ko si San Pablo at naririnig niya yung pagbasa kapag kakasal, di ba? Galing sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Ang unang-unang pagsasalarawan niya kung ano ang pag-ibig ay, love is patient. Ito kasi yung naging karanasan niya sa Diyos. Ang Diyos na matyaga kung magmahal. Sabi nga ni Pope Benedict XVI, the world is saved by the patience of God. It is destroyed by the impatience of men. Yung matyagang pag-ibig ng Diyos, kayang mag-aksaya ng panahong maghanap. Kayang iwan ng lahat, yung 99, para hanapin kahit na iisa lang yung nawawala. Alam niyo po, mapapansin po natin ito sa mga sarili natin. Kapag hindi na tayo marunong magpasensya, kapag hindi na tayo matyaga sa mga naliligaw at nagkakamali, nagiging malupit na tayo. Nagiging malupit na tayo. If we are not patient anymore,
If our love is not patient anymore, we fail in the aspect of mercy. We become less merciful. We become even merciless. If we come to think of it, we lose only the people we love. Para sa atin, mawawala lang yung mga taong mahalaga sa atin, yung mga taong mahal natin, at kahit nga sa mga bagay, hahanapin natin yung bagay na pinapahalagahan natin. With people we do not love, we do not even notice their absence. Ay, kung hindi mahalaga yan, kung hindi natin mahal yan, hindi naman natin mapapansing nawawala siya. It is love that makes the difference. Yung pagmamahal ng pastol sa kanyang tupa. Nawawala at naliligaw tayo, hindi dahil pabaya ang Diyos, hindi dahil walang pakialam ang Diyos sa atin. Maraming pagkakataon, tuwing naliligaw at nawawala tayo, pinipili kasi natin ang kasalanan laban sa kabutihan. God loses us when we choose sin over holiness. When we favor evil over Him who is all good and deserving of all our love. He loses us because we wander far away from Him. Yet, we see this in our lives. It is God who takes the initiative to find us. Humahanap lagi ang Diyos ng pamamaraan para hanapin tayo. Para anyayahan tayong muli na bumalik sa kanyang puso. And Jesus is the love that finds us. Siya ang pag-ibig na nakakatagpo sa atin kapag tayo'y nawawala at kapag tayo'y nagwawala. In Genesis, God's very first question to man is, where are you? Higit pala sa tayo ang naghahanap sa Diyos, ang Diyos pala ang naghahanap sa atin. Where are you? And the incarnation is the most dramatic and the most decisive move of God to seek us out. Sa pagkakatawang tao ni Jesus, sa pagpasok niya sa karanasan ng tao, sa pagyakap niya sa lahat ng sa atin, ng karanasan ng tao, ng kalagayan ng tao, ito yung pinakarurok ng pamamaraan ng Diyos para hanapin ang mga nawawala. God is an ardent lover. God is a passionate lover who seeks us out. Sabi nga po ng spiritual writer na si Ronald Rolheiser, let us live our life knowing God's patience and understanding. Ito lang daw po yung panghawakan natin na ang Diyos natin, Diyos na matyaga ang pag-ibig, Diyos na laging umuunawa sa atin. Trust that God understands. Trust that God is more anxious about you than you are anxious about yourself. And the God who knows all things also knows and appreciates your struggles and anxieties. Yung Diyos na lumikha ng lahat ay may pakialam kahit sa mga maliit mong alalahanin. Kahit dun sa pinagdadaanan mo na akala mo ikaw lang ang nakakaalam, may pakialam ang Diyos dyan. Mahalaga sa Diyos kung ano yung nararamdaman at pinagdadaanan mo. Kung titingnan po natin, parang kapabayaan na iiwan ng pastol yung 99 para lang hanapin yung iisang nawawala. Pero ipinapaalala sa atin, hindi lang kasi tayo mga tupa. Kayang iwan ng pastol yung 99 na tupa kasi hinubog niya yung tupa, yung mga tupa, na maging pastol din. Kaya nga, sa paghahanap niya sa iisang nawawala, yung 99 pinagkakatiwalaan niya, kaya niyong maging pastol sa bawat isa. Ako ang nagturo sa inyo kung paano magmahal. Naranasan niyo sa akin kung paano kalingain ang bawat isa. Kaya hindi pagiging pabaya ng Diyos. Kung hindi pagtitiwala ng Diyos, ako ang nagturo sa inyo, natutunan nyo yan sa akin. Kalingain ninyo ang bawat isa.
kapatid, natagpuan ka na ba o naliligaw ka pa ba? Kung nasa Kanya ka na, kung nahanap ka na ni Jesus, maghanap at mag-akay ka ng nawawala pang iba. Sana pagpalain ka sa paghahanap mo at nawa makumbinsi mo na paakay ang iyong matatagpuan. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.